At tunay na ang salita po ng Diyos ay hindi po mahadlangan, hindi po mapipigilan at nandyan nga po sila Brother Selby na talagang from Saudi Arabia. Alam naman po natin na ang Saudi ay Muslim country, pero meron pong gawain po doon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, na hindi tayo dapat matakot na ipangaral ang katotohanan, ang salita ng Diyos. At sapagkat kung natakot ang mga mananampalataya noon, nasan kaya tayo ngayon? Maabot ba tayo ng salita ng Diyos? Maabot ba tayo ng kaligtasan? So ngayong hapon po mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Hebrews chapter 12 at basahin po natin ang dalawang talata na lamang po, ang verse 1 and 2. At ang mensahe po ngayong hapon ay pinamagatan na Run the Race. So, nakita na po ba? Isang malakas at masaya, amen? Sabay-sabay po natin basahin na malakas. Ready? Read. Wherefore, seeing we also are compassed about with a so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tayo po lahat ay bukong pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa biyaya na hindi matutumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Salamat na kami po ay inyo pong binigyan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, na kami po ay tinubos at pinatawad ng aming Panginoong Jesus sa lahat ng aming mga kasalanan, na si Kristo ay namatay sa krus, nalibing at muling nabuhay. Salamat po Ama sa hapon ito, na muli kami po ay malayang nakakapag-aral na inyong pong banal na salita. Aking pinagkakatiwala sa iyo, Ama, ang gawain dito sa mataas na kahoy. Wala akong kapangyarihan, tanging sa biyaya mo lamang umaasa, at nagpapasalamat na patuloy ka nagdaragdag dito sa inyong pong gawain ng mga naliligtas. Mga tao, Kristiyano na tumanggap sa aming Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At salamat po, Ama, na hindi sa gawa kami naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming pong Panginoon Jesus. Hindi sa relihiyon, hindi dahil sa kami ay baptist, kundi dahil sa ginawa ng aming Panginoon Jesus doon sa krus. Muli, Ama, itago mo ako sa inyong likuran. Ikaw ang siya makita at maluwalhati at maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Salamat sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Salamat, pinagkatiwalaan niyo po ng gawain. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mako. Verse 1 po mga kapatid, sabi po dito, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. So, ang title po, Run the Race. Mga kapatid, dito po sa Bible, tayo po bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo po bilang tayo po'y tagasunod ni Kristo, tayo po ay inihalin tulad sa isang mananakbo o sa isang atleta. Kaya sinabi po dito, run the race. So ganun po inihalin tulad sa Bible, tayo po mga mananampalataya. Hindi po ibig sabihin po nito na tayo ay tatakbo doon sa isang marathon, di ba? So hindi po ganon. So tayo po ay inihalin tulad sa isang runner o yung talagang isang atleta na tumatakbo. So mga kapatid, mga minamahal, itong run the race na ito, ibig sabihin po mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo ay inihalin tulad sa pagtakbo. Ang mga mananakbo doon po sa takbuhan, na kanila talagang makikita natin na kanilang tinatapos ang kanilang ayong takbuhin
na ibinigay sa kanila. Maaring marami na yung nauna. Maaring mayroon ng binigyan nakakuha ng first place o nakakuha ng championship. Pero ganun pa man, yung mga natitirang tumatakbo, tinatapos pa rin nila ang kanilang takbuhin. At ito po ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, mga minamahal, na talagang tayo ay inilagay ng Diyos sa paglilingkod. Nais ng Diyos na ito'y ating tapusin hanggang naririto tayo sa mundo ito, hanggang mayroon tayong buhay, hanggang mayroon tayong lakas. So yun po ang nais ng Diyos. Bagaman malaki ang pagkakaiba ng ating paglilingkod doon po sa mga tumatakbo. Sapagkat doon po sa mga tumatakbo, mga kapatid, mga minamahal, ay tatlo lamang sila na tatanggap ng medal or ng trophy. So dito po sa ating pong pagtakbo or sa ating paglilingkod, kung tayo tunay na naglingkod sa Diyos kay Kristo, kung tayo po ay kung puso na nagpagamit sa kanyang gawain, sa langit tayo po ay tatanggap ng award or reward. At ang ating reward na tatanggapin na ito, mga kapatid, mga minamahal, hindi katulad ng mga medal or trophy sa mundong ito. Yung mga trophy sa mundong ito ay kung ikaw ay nanalo na isang trophy, ito ay kinakalawang, ito ay nasisira. Maaaring kapag tinanggap mo yan bagong-bago, but after a years, di ba? After so many years, ito ay nagbabago, ito ay kumukupas. Pero yung ating award na tatanggapin mula sa Diyos kay Kristo, ito ay isang award na hindi mananakaw at hindi nagbabago. At ito ay hindi kayang tumbasan ng kayamanan sa mundo. So mga kapatid, mga minamahal, run the race. At alam niyo po, wala ako sa paglilingkod ngayon, wala ako dito sa inyong harapan ngayon kung hindi ko tinanggap si Kristo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi ko inamin, tinanggap ang katotohanan na sinasabi po ng Bible. Na isa sa katotohanan nga po na sinasabi ng Bible para sa ating po mga bisita na naririto ngayon, na Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tinanggap ko ang katotohanan na ito na lahat tayo, ako ay makasalanan. Walang taong perpekto sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, wala ako sa harapan nyo ngayon kung ito ay hindi ko tinanggap sa aking buhay. Na ako ay isang taong makasalanan. Mula pagkabata, napakarami kong kasalanan nagawa. Na ito ay hindi ko na kayang bilangin pa. At ang mga kasalanan ito, inaamin kong ako'y makasalanan. Pero hindi ko sinasabi na dapat ipagpatuloy ang kasalanan. Ang mga kasalanan ito ay matagal ko nang tinalikuran. Dati akong lasenggo, dati akong nagyoyosi, dati akong nagsusugal, dati akong nagsisinungaling, dati akong nagsasalita ng bad words. Lahat yan ay wala na. So ang pagsisinungaling, pagsasalita ng masama, ay ito po ay kasalanan. Ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ito ay kasalanan. Ang sabi po ng Bible, sa salita ng Diyos sa 1 John, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3, kung hindi ako nagkakamali. Verse 4. Tingnan po natin. 1 John chapter 3, verse 4. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Whosoever committed sin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, transgressed also the law, ay sumasalangsang sa kautusan o sa batas ng Diyos. For sin is the transgressions of the law. So yun po ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Ang kasalanan ay pagsuway, hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. At habang ako'y tumatagal sa pagiging Kristiyano, sa pagiging mananampalataya, na-realize ko talaga, ang dami ko palang nagawang kasalanan sa Diyos. Bakit? Ang tagal kong hindi sumisimba. Diba? Hindi ako nagbabasa ng Bible. At hindi ako nagpe-pray. So talagang sabi ko, talagang Lord, patawad. Ngayon na-realize ko, salamat, na-realize ko ako isang taong makasalanan. So mga kapatid, yan po ang tinanggap kong mga katotohanan. At dahil sa pagiging makasalanan natin, ano sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit ang tao ay namamatay, hindi dahil matanda na, hindi dahil sa sakit, kundi ito ang kabayaran ng ating kasalanan. So maaari namatay ang isang tao dahil sa pag-iinom ng alak,
Ang paglalasing, ito po ay kasalanan. Dati ako lasinggo, sabi ko, ang katwiran ko, okay lang sa akin maglasing sapagkat ako'y lalaki. Ang mga lalaki talagang nagiinom ng alak. Talagang ang lalaki ang hanap ay alak. Yan ang aking katwiran na ito pala isang baluktot na katwiran. Kaya salamat sa Diyos, itinuro sa akin ni Pastor Sosa itong salita ng Diyos, itong Bible na Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi po doon, at huwag kayo magsipaglasing ng alak. Ay noon pa man, kahit hindi naman ako kayamanan, kahit ang sweldo ko naman maliit lang, ang gusto ko talagang matikman lahat ng klase ng alak para mayroon akong pride, mayroon akong ipagyayabang. Diba? Meron akong ipagyayabang sa mga taong mayayaman. Nasasabi ko, natikman ko rin yan. Kahit kayo mapera ka o hindi, natikman ko rin yung mga iniinom ninyo. Yun ako. Yun ang aking pride. So salamat sa salita ng Diyos na nalaman ko na ang paglalasing pala ay kasalanan. Natanggap ko sa sarili ko. Dati hindi ko pa matanggap na ako'y lasing ko. Nung ako'y naging Kristyano na, tinanggap ko si Kristo sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Natanggap ko na ako pala talagang lasing ko. Sapagkat kapag ako'y umupo sa inuman, hindi ako tatayo diyan nang hindi ako lasing na lasing na lasing na lasing. Ganun po ako. At sa upuan na ako sumusuka. Kaya nung ako'y naging Kristyano, mananampalataya, Baptist Christian, natanggap ko, lasing ko nga pala ako dati. Napakagulo ng buhay ko dati. So mga kapatid, mga minamahal, akala ng mundo na normal lang ang alak. Pastor, normal lang yan. Kita mo, may permit. Hindi lahat ng batas ng tao ngayon ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng batas ng tao ay talagang naaayon sa kalooban. So, ang ibang batas ng tao ay kasalanan, labag sa Diyos. So, katulad ngayon, normalize na ang LGBT. At ngayon ay talagang may permit ang mga casino. May mga permit ang mga beer house. Diba? So may mga pinapayagan na ngayon ang mga same-sex marriage. So yan po ay labag sa kalooban ng Diyos. Kaya yan po ay kasalanan. At dahil sa pagiging makasalanan natin, ang sabi ng Pahayag 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. So binanggit po doon ang pinakamaliit na uri ng kasalanan, pagsisinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya salamat sa Diyos, na-convict ako, salamat sa Holy Spirit na sinabi sa akin magsisi sa kasalanan, talikuran ang kasalanan, at ngayon, ayon ng Diyos na talagang salamat, purihin ang Panginoon, ayon ng Diyos na tayo mga tao ay mapunta sa impyerno. Ang nais ng Diyos sa atin ay sa langit tayo mapunta. Kaya salamat kahit sa Saudi mayroong mga Baptist churches na nangangaral ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Na tinubos na ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi po ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Si Kristo'y napako nandun sa krus. Bakit? Hindi ito alam ng marami. At ayaw tanggapin ng maraming tao na si Kristo'y napako sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Si Kristo'y nagdusa na. Pinagbayaran na ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon at ang mga taong sasampalataya sa Kanya ay libre na makakapunta ng langit. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Tayo'y hindi ka-ibig-ibig, subalit tayo'y minahal ng Diyos. Bilang patunay ng kanyang pagmamahal, ibinigay, isinakripisyo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Sinong tao sa atin ang mayroong isang anak na kayang ibigay para sa kasalanan ng mundo? O sino sa atin ang kayang magsakripisyo ng kanyang buhay para tubusin ang kasalanan ng kanyang kapwa?
So walang makakagawa nun sa atin. Tanging ang Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesus, na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawan ng tao, anak ng Diyos, na matay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Nalibing at muling nabuhay. Na si Jesus Christ lamang po ang ating Panginoong tagapagligtas. At sa pamamagitan niya po ng pananampalataya, ang sabi ng John 3:16, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aming pong bisita, manampalataya ka kay Kristo at hindi ka na mapupunta sa impyerno, mayroon ka ngayong buhay na walang hanggan doon sa langit. Ang pananampalataya ay paniniwala, pagtitiwala sa isang bagay na hindi nakikita. Yun po ang pananampalataya. Tinanggap ko po si Kristo sa aking puso. Kung bakit ako po ngayon ay naririto. Kung bakit ako po ngayon ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Alam ko na kung darating sa akin ang kamatayan, sa langit pupunta ang aking kaluluwa. Hindi dahil sa sinabi ko, kundi sinabi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang nagsabi na ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay sa langit pupunta. So mga kapatid, mga minamahal, ngayong hapon po, run the race. Na tayo po inais ng Diyos, tayo po inilagay sa paglilingkod. At ang paglilingkod na ito, mga kapatid, mga minamahal, dito po sa Hebrews chapter 12, upang tayo po magawa natin tapusin ang ating paglilingkod, ang takbuhin na ibinigay sa atin, mga kapatid. Una, sabi po ng verse 1 sa Hebrews chapter 12, verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Mga kapatid, upang matapos natin ang ating paglilingkod, we need to remember those who watching us. Alalahanin natin na mayroon pong tumitingin sa ating paglilingkod. Ating laging isipin na talagang ang Diyos ay nakatingin sa ating lahat na ginagawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang paglilingkod ay dapat seryoso. Ang pagsamba ay sineseryoso. Ang pagbabasa ng Bible ay sineseryoso. Ang pag-aakay ng kaluluwa ay sineseryoso. Ang Diyos ay nakatingin sa atin. Nakikita tayo ng Diyos, wala tayong may tatago sa Kanya. At ang sabi nga po ng Hebrews chapter 4 verse 13, tinan niyo po yung Bible sa Hebrews chapter 4 verse 13. So remember those who watching us. Una sa nakatingin sa atin ay ang ating pong Diyos. So verse 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight. So walang anumang nilalang dito sa mundo ang hindi hayag sa kanyang paningin. But all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talagang tayo po ay sumasamba ng buong puso with all our hearts. Dapat ganun yung ating paglilingkod with all our hearts. Dapat ganun yung ating pagpipray with all our hearts. Buong puso, hindi pakitang tao. Kasi yung iba, pakitang tao. Yung iba, hindi seryoso. Ang ating pagbabasa ng Bible dapat buong puso with all our hearts. Yung ating pagbibigay. Hindi para tayo makita ni Pastor, mapansin ni Pastor na malaki ang ating binigay, no? Dapat talaga buong puso natin binigay para sa gawain ng Diyos. Hindi para tayo purihin ni Pastor, hindi para lagi tayong pagmalaki ni Pastor, kundi gawin po natin ang lahat ng mga bagay, let all your things be done with charity. So mga kapatid, mga minamahal, buong puso, sapagkat ang Diyos dito nakatingin sa ating puso. 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel, tingnan niyo po yung Bible sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hinahamon tayo ng salita ng Diyos, maglingkod ng buong puso. Remember those who watching us. Na tayo po ay narito hindi dahil kay Pastor, hindi dahil kay Brother Edwin, hindi dahil kay Ate Ruth, hindi dahil kay Brother Aki, hindi dahil kay Brother Ed,
So tayo po ay narito dahil ang Diyos ang siyang naglagay sa ating dito. Mayroon po siyang purpose, mayroon po siyang layunin. Bakit tayo narito sa Jesus Christ Bible Baptist Church? Amen po ba? So 1 Samuel chapter 16, verse 7. Ang sabi po ng talata na salita ng Diyos sa verse 7, But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance. Huwag mong tingnan ang kanyang kakisigan. Huwag mong tingnan ang kanyang panglabas na anyo. Huwag mong tingnan ang kanyang kagandahan o ang kanyang kagwapuhan. Or on the height of his stature. Huwag mong tingnan ang kanyang tangkad. Kaya, Ana, padalo ka dito. Hindi ka matangkad. So sabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang height. Diba? So mga kapatid, ano pa sabi dito? Because I have refused him, akin siyang tinanggihan. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So nalalaman po ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Kaya mga kapatid, sana maglingkod tayo ng buong puso. God is watching us. Remember those who watching us. Lagi nating alalahanin sa ating paglilingkod na ito, ang Diyos ay nakatingin. Sa ating pagtakbo, ang Diyos ay nakatingin. Sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos ay nakatingin. At ang sabi nga po ng Psalms 121, tinan niyo po yung po Bible, sa Psalms 121, verse 3 and 4. Psalms 121, verse 3 and 4. Magpuplat po kayo para hindi po kayo antukin. Amen po ba? So, Psalms 121, verse 3 and 4. Say amen kung nandiyan na. Amen. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Ang nag-iingat sa atin, mga kapatid, mga minamahal, hindi umiidlip. Kaya huwag kayong maidlip diyan. Di ba? Huwag mo akong idlipan. Amen po ba? And then verse 4, Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Hindi siya natutulog. Ang ating Diyos ay talagang laging nakatingin sa atin. Tinitingnan tayo, iniingatan tayo. Kaya sa ating paglilingkod ay remember those who watching us. Alalahanin po natin ang Diyos ay nakatingin sa atin. Naririnig ang ating mga salita. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maglingkod tayo ng buong puso. Pangalawa, na tumitingin sa atin, people around us, also watching us. Ang mga tao, mga kapatiran, laging nakatingin sa atin. Bakit? Tinitingnan kung ano yung may pupula. Di ba? Ganyan. Kaya tayo dapat nag-iingat sa ating testimony. Nag-iingat tayo sa ating patutuo. Kasi ganyan ang mga tao. Kahit Kristiyano nga eh. Diba? Kaya lang nakatingin sa iyo, titingnan ko ano yung may pupula. Pambihira. Ganyan talaga tao. Pero mayroon naman mga Kristiyano nakatingin sa iyo kasi ginagawa ang sample. Mayroon mga Kristiyano nakatingin sa iyo kasi ikaw ay blessing sa kanya. Amen po ba? Kaya sana kung tayo titingin sa isang tao, ay hindi para hanapan siya ng kung anong may pipinta sa kanya. Kasi minsan, tayo, nakikita natin yung pagkakamali nila, pero yung pagkakamali natin, hindi natin nakikita. Wala namang perfect. Diba? Kaya bago natin punahin ang kasalanan ng iba, ang pagkakamali ng iba, tingnan muna natin ang ating sarili. Ayusin natin ang ating sarili. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pagtakbo, sa ating paglilingkod, remember those who watching us. Ang Diyos ay nakatingin sa atin, tayo maglingkod ng buong puso. Mga Kristiyano, mga kapatiran, nakatingin sa atin, mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, nakatingin sa atin, tinitingnan kung tunay baga nagbagong ating ugali. Amen po ba? So, kaya talagang ingatan ang patutuo. Mahirap yung sasabihin sa atin, Bible pa. Pasimba-simba pa, ganda na suot, ang ugali naman, sama. Diba? So, mahirap po yung gano'n na, ang forma natin.
dressed to kill. Diba? Parang last na talagang ito isusuot na to, ano? Ang ganda na suit, tapos ang ugali naman, ang pangit. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang buhay natin bilang tayo pinaglilingkod sa Diyos. Talagang tinitingnan tayo ng tao. Kaya, be thou a good example. So mga kapatid, yun po yung una. Then, to run the race or in serving the Lord Jesus Christ, we need also verse 1. Tingnan po natin ang Hebrews chapter 12 verse 1. Balikan po natin ang Hebrews chapter 12 verse 1. So sa akin pong paglilingkod, talagang tinitingnan ko po ang Panginoon. At salamat sa pangungusap po ng Panginoon na talagang minsan nais ko nang sumuko nga po dito sa mataas na kahoy at lumipat na ibang lugar. Pero sabi nga ng Panginoon sa akin, ay bakit ko iiwan ang mataas na kahoy? Kaya mensahe sa akin ng Panginoon, kung hindi ako mapagkakatiwalaan dito sa mataas na kahoy, hindi rin ako bibigyan ng mga member saan man ako pumunta. Hindi ako pagkakatiwalaan ng gawain saan man ako pumunta. Kasi talaga nung sasampu-sampu pa lang yung mga dito, wala pa nga 10, 7, 5, or minsan 3, minsan wala. Di ba? Ay sabi ko, lilipat na lang ako. Pero yun nga, sabi ng Panginoon sa akin, na kung hindi ako mapagkakatiwalaan sa kakaunti, hindi rin ako pagkakatiwalaan sa malaki. So, Hebrews chapter 12 verse 1. Sabi po dito mga kapatid, let us lay aside every weight. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pagtakbo, we need to render unto the Lord our problem. Ibigay natin sa Diyos yung ating problema. Lahat tayo ay may problema. Walang taong walang problema. Kung mayroon man taong walang problema sa mundong ito, sila yung mga AB normal. Ay hindi ka naman AB normal eh. Diba? Gusto mo ba maging AB normal? So tayo po yung mga normal. Kaya normal sa ating maranasan talaga natin ang mga problema. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung ating problema, sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Kung walang taong nagmamalasakit sa iyo, huwag mong kalilimutan mayroong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Kaya dapat makita sa atin, patuloy tayo nagmamalasakit sa gawain ng Diyos. Patuloy tayo magmalasakit sa mga kaluluwa. So mga kapatid, let us render, we need to render unto the Lord our problem. Ang problema ay iniiwan sa bahay. O po sinabi ko, ipagkatiwala sa Diyos ang problema. Hindi ko sinabing dalhin mo dito ang problema mo. Di ba? Hindi ko sinabing dalhin dito sa church ang problema mo. Kundi ipagkatiwala natin sa Kanya. Ano, mainit ang ulo mo, dito ka magwawala. Ganun ba yun? Kasi may problema ka. So hindi po ganun. So, kung sinabi ko man na talagang ibigay natin sa Diyos, ay iiwan natin sa bahay ang ating problema. Kalimutan muna natin yan. Ipagkatiwala natin sa Diyos at ang Diyos na ang bahala. So sa buhay po ni Pastor Sosa, ilang taon na siya nagpapastor? 35 years. Marami na siyang problemang pinagdaanan. Pero siya po'y tumigil sa paglilingkod. Siya po'y tumigil sa pangangaral. Siya po'y tumigil sa pagsamba. Kaya ako po'y napakasarap sa pakiramdam ng iyong mga kapatiran na sa kabila ng patong-patong ang kanilang problema, pero nandito pa rin sa church. Kaya sinasabi ko yung mga kapatiran, ganun talagang blessing sa akin. At sinasabi din sa akin ni Pastor Pastor Jazz, tingnan mo na lamang yung mga kapatiran nagpapatuloy. Tingnan mo na lamang yung mga talagang nagtatapat. Yung mga nagagamit sa gawain. Talagang ganyan ang gawain. Marami tayong mababahaginan ng salita ng Diyos, pero hindi natin agad-agad makikita sa kanila yung kanilang malasakit sa gawain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay may problema. So ang problemang ito ay ating ipagkatiwala sa Diyos. Sa pagtakbo, meron ba kayo nakita tumakbong atleta na mayroong dalang bag? Di ba?
Di ba, suot nila yung santo lamang na napakagaan at talagang shorts na napakaiksi talaga. At yung kanilang sapatos, kung meron na silang sapatos, ay sobrang gaan. Ganun po ang mga tumatakbo. Wala silang dalang pagkain, di ba? At wala silang dalang cellphone para mag-chat ang Shopee. Di ba? Wala silang dalang ganun. So, iniiwan lahat yan. Kaya kung tayo pinandito sa bahay-sambahan, kung nandyan ang inyong mga cellphone, sana ay Word of God ang inyong binubuksan. Ako hindi ako naghihigpit. Pero yun nga, sa ating paglilingkod, sana ay seryoso tayo sa ating paglilingkod. So, let us render unto the Lord our problem. So, then, next, mga kapatid, sabi po dito, verse 1 pa rin, sabi po dito sa verse 1, and the sin which does so easily beset us. So sa ating pong paglilingkod, sa ating pagtakbo, we need to reject or resist the sin. Tanggihan, talikuran ang kasalanan. Kasi no man can serve two master. No man can serve two master. Kailangan talaga na talagang talikuran ang kasalanan. Ang sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, tingnan nga po natin kung hindi po nagkakamali, sa verse 21 and 22. Anong sabi po ng Bible? Prove all things, hold fast that which is good. Verse 22, abstain from all appearance of evil. So sa paglilingkod, hindi pwede na gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Kailangan mamuhay, maglingkod na mayroong kabanalan. Kaya kung tayo po ay Kristiyano, ay dapat makita sa atin na tayo ay namumuhay na mayroong kabanalan, hindi tayo nakikipag-compromise, hindi tayo nakikiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Ang sanglibutang ito, mga kapatid, mga minamahal, okay lang sa kanila ang live-in partner. Kaya kung tayo po ay maglilingkod, sinasabi natin Kristiyano tayo, ayusin natin ang ating buhay. Ang sabi po ng Psalms 34 verse 14, tingnan niyo po yung Bible sa Psalms 34 verse 14. Psalms chapter 34 verse 14. Say amen kung nandiyan na po. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. So, yan po ang paalala ng salita ng Diyos. Depart from evil. Yung layuan at tanggihan ng kasalanan. Kaya makikita talaga yung kaibahan ng mga tunay na Kristiyano. Yung mga hindi Kristiyano, yung mga walang Kristo sa kanilang puso, yung mga hindi tumatanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, tuwan-tuwa sila na sila ay parang nagpapalit ng damit kapag sila nagpapalit ng kanilang mga boyfriend, girlfriend. Tuwan-tuwa sila doon na sila ay nangungulekta ng boyfriend, girlfriend, nangungulekta ng asawa. Di ba? So ganun sila magpalit, parang nagpapalit lamang ng damit. Pero kung tayo ay Kristiyano, tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, hindi natin tutularan ang ganung sistema ng mundo. Amen po ba? So depart from evil. And then 37 verse 27. Psalms 37 verse 27. Psalms 37 verse 27. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Depart from evil and do good and dwell forevermore. So dahil tayo tumanggap na kay Kristo, ang bunga ng ating kaligtasan, ang bunga ng ating pananampalataya, sabi po dito, do good, paggawa na ng mabuti. Kaya talaga ang tunay na ligtas, gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, kundi ito ang bunga ng kaligtasan, ito ang bunga ng pananampalataya kay Kristo. Proverbs chapter 3 verse 7. Proverbs 3 verse 7. Verse 7, Proverbs 3, verse 7. Nandiyan na ba? Say amen? Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So ito po ay sulat ni King Solomon, itong Proverbs. At talagang
kahit siya po'y hari, iyan, salamat sa kanyang sulat na ito na talagang nagpapaalala sa atin, depart from evil. Huwag tayong maging matalino sa ating mga paningin, sa ating mata. Kasi yun po ay pagyayabang ngayon. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pagtakbo, paglilingkod, we need to resist or reject the sin. Kaya sana wala nang Kristyano nagsusugal, scatter sa cellphone, di ba? Mga bingo. Uy, meron na nalo ng 3.5 million sa bingo kagabi. Sa akin nalaglagan. Pero kung Kristyano tayo mga kapatid, hindi tayo nagsusugal, hindi tayo umaasa sa mga swerte. Maniwala ka sa swerte, mamalasig ka. Sabi ko Brother Luis, sabi ko, Kuya Luis, naniniwala na ako sa swerte. Ay siya, Pastor, mamalasig ka. So mga kapatid, bilang tayo kay Kristyano, wala namang nakasulat sa Bible na lucky or luck. Diba? Wala. Kung meron mang lucky man sa, no? Pero sa Bible po, walang lucky. Walang luck. So wala tayong mababasa sa Bible na salitang swerte. So hindi tayo naniniwala sa salitang swerte. Or hindi rin tayo naniniwala sa salitang malas. Amen po ba? So kung tayo tumaranas ng paghihirap, it's either pagsubok or ito ay pagpapalo ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, sa ating pupuliligod, we need to resist, reject the sin. Then next mga kapatid, balikan po natin ang Hebrews chapter 12, verse 1 pa rin po. Ang sabi po dito, and run the race with patience. So sa ating paglilingkod, ito po talagang pagtitiis. Run with patience. Maglingkod na mayroong pagtitiis. Ang nagtatagumpay sa buhay ay talagang mga nagtiis. Diba? Isang halimbawa po, katulad nun, ang aking pamangkin, masasabi natin, kasi ito yung mundo, na sa mundo ito, kapag ikaw ay engineer, successful ka. Diba? Pero nakagraduate po siya, nagtiis po siya. Naging engineer man siya, nagtiis po siya. So, ang mga nagtatagumpay sa mundong ito ay talagang dapat dumanas ng pagtitiis. So, yung mga nagtagumpay, yun po ay dumanas ng pagtitiis. Kaya kung ikaw ay estudyante, talagang tiisin mo na ikaw ay talagang unahin ang pag-aaral, ganun pa man, huwag kalilimutan ang oras para sa Panginoon, huwag pa rin pababayaan ang salita ng Diyos, ang pagsamba, ang paglilingkod. So, hindi ito dapat mawala. Kaya talagang lagi ko namang ina-example sa inyo, naririnig sa akin yung mga kapatiran sa Lemery. Philippians 1:29. Tingnan niyo po yung Bible. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him. Malinaw po sinabi dito, ibinigay sa atin ay hindi lamang manampalataya kay Kristo. Hindi lamang para manampalataya, but also to suffer for His sake. Salamat, nandyan kayo. At kayo po'y nagtitiis na gusto nyo mamasyal, pero hindi nyo ginawang mamasyal. Nagtiis kayo. At alam nyo, kung sinasabi man natin na tayo nagtitiis dito, pero it's a blessing. Talagang blessing nyo. Nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Blessing na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya para sa akin, itong ginagawa natin ito, huwag natin sabihin, ay ako nagtiis. Diba? Kulang pa ito doon sa ginawa ni Kristo. Hindi natin ito kayang ikumpara. Hindi natin ito dapat ikumpara sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kaya anumang kahirapan na ating pinagdadaanan, kaya kung babalikan po natin, ano ba sinabi dito sa salita ng Diyos sa Hebrews chapter 12, verse 2. Sabi po dito, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who, despising the shame, sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Pinasan ang krus.
Di ba? Talagang tiniis yung mabigat na krus alang-alang sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Despising the shame, winala niya ng halaga, winala niyang bahala yung kahihiyan, na siya po, nung pinasan niya ang krus na yon, talagang sugatan ang kanyang katawan, mayroon siyang koronang tinik, at hindi siya karapat-dapat magpasa ng krus, sapagkat si Kristo ay walang kasalanan. Ang nagpapasa ng krus ng panahong iyon ay yung mga taong may kasalanan, mga taong nagnanakaw, o ang mga taong gumawa ng anumang kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus, ni isang kasalanan ay wala siyang ginawang kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kasama sa ating paglilingkod ang pagtitiis. Kaya salamat purihin na talagang maraming ginagamit ng Panginoon para patuloy na makasurvive ang gawain dito sa mataas ng kahoy. So hindi ko po may report sa inyo yung ating financial status. Bakit? Kasi deficit. Ano i-report ko sa inyo? Di ba? So ang i-report ko lang po sa inyo yung ating anniversary, kung magkano nang pumasok sa ating anniversary. So mga kapatid, mga minamahal, pagtitiis. Ito ang ating buhay, ito yung ating paglilingkod. So run with patience and run with passion. Kitang-kita po dito na tayo po ay mahal ng Panginoon. Ang nagmamahal ay nagtitiis. Amen. Kaya salamat na kahit mainit dito, malay natin sa susunod na mga after 2 months, 3 months, nakaya po na tayo dito. Ibibigay daw sa atin yung aircon doon sa Lemery, ayaw ko naman tanggapin. Ay, malakas sa kuryente. May pipisit nga tayo, bibigyan tayo ng aircon, ano, ipabayad ko. Di ba? So, ano malay natin? Baka si Brother Luis tumama sa loto. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, run with patience, run with passion, and then run with purpose. Na tayo po ay dapat maglingkod na mayroon tayong purpose, mayroon tayong layunin. So, ang purpose ko po talaga dito, bakit ako narito, ay upang tumugon ko sa pagkatawag ng Panginoon sa akin. Yan po ay bago po ako nagpasya ng pagpapastor, bago ako nag-decide na mag-aaral sa Bible School, tinanong ko muna ang aking sarili, tunay ba na Diyos ang tumatawag sa akin? Tunay ba yung mga naririnig ko yun? Kasi mayroong mga bumubulong. Ibahagi mo yung salita ng Diyos. Magsuko ka ng buhay. Na kung tinawag ka, na magpastor, pastor ka lamang. Yan po yung mga naririnig ko sa akin. Kung pastor ka lamang. So yun po yung mga naririnig ko. At sinabi pa nga po sa akin na it's about time, ako naman ang paglingkuran mo. So, nagkaroon muna po ako ng confirmation. Nagkaroon muna ako ng clarification. Tunay ba na Diyos ang tumatawag sa akin? Na sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos, tunay ba na ito ay kalooban ng Diyos? So, sinagot po yan sa akin. Kaya, nung yun po ay na-confirm ko na ako'y tinatawag ng Panginoon, sabi ko kay Pastor, mag-aaral ako sa Bible School. So, yun po, January 2017, nung nagsabi ako kay Pastor, mag-aaral ako sa Bible School. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung purpose ko. Kung bakit ako po ay narito, sapagkat dahil sa panawagan ng Panginoon. Pwede kong takbuhan, takasan ang calling na ito. Kaya lamang ano ang magiging buhay ko. Kung tatakasan ko, marahil isa na ako sa pinaka-miserable ang buhay. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan ibinibigay. So yun po, run with patience, passion, and purpose. Then, Luke chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. And then, John chapter 10, verse 10, tinan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 10, verse 10. So verse 10 mga kapatid, sabi po dito, the thief cometh not. Ang magnanakaw, meron din po yung purpose. So anong purpose ng magnanakaw? Bakit dumarating ang magnanakaw? But for to steal, upang magnakaw. Yan po ang purpose na magnanakaw. And to kill, and to destroy. I am come, so ang Panginoon Jesus ay dumating that they might have life,
upang magkaroon sila ng buhay and that they might have it more abundantly. So si Kristo, mayroon siyang purpose bakit pumunta dito sa lupa upang bigyan tayo ng buhay. Kaya kapatid, mga minamahal, this afternoon, ang tanong, ano ang purpose mo? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Bakit gusto mong maglingkod sa Panginoon? Bakit sumasamba ka? Bakit gusto mong magbigay sa Panginoon? So bakit tayo narito sa Jesus Christ Bible Baptist Church? Ano ang ating purpose? So, we need to run with purpose. Kailangan nating tumakbo, maglingkod na mayroon po tayong purpose. Sapagkat kung walang purpose, ito ang isang magiging dahilan upang tayo di mawala sa gawain. Last, Hebrews chapter 12, verse 2. Last na po. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So upang matapos natin ang ating takbuhin, makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod, we need to recall what the Lord Jesus Christ had done for us. Lagi nating alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Na ito mga ginawa ni Kristo, ito po talagang isang napakalaking biyaya. Kaya huwag natin titingnan yung mga magagandang bahay. Huwag natin titingnan yung kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga pera sa bangko. So sabi nga ng awitin, di ba, yung awitin na count your blessings, ano sabi doon? Na talagang binigyan tayo ng blessings ng Panginoon, money cannot buy. So ito po yung pagpapala, biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, yung ating kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin lagi kung ano ang ginawa ni Kristo sa ating pong buhay. Tayo pa impyerno, pero salamat kay Kristo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana patuloy tayo maging encouragement sa mga kapatiran. I-encourage natin sila na sila ay magpagamit din. Kasi katulad yan, kami ni Brother Luis, matanda na kami. May mga nararamdaman na. Lumalabo na ang aking mata. Kaya minsan, kung makakuha ninyo, mali ang basa ni Pastor, kasi malabo na yung isang mata. Wala kang asawa. Okay mga kapatid, to God be the glory. Run the race. To run the race, we need to remember those who watching us. Render unto the Lord our problem. Reject or resist the sin. Run with patience, passion, and purpose. And recall what the Lord Jesus Christ had done for us. To God be the glory. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umuho, pumigil tayo manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandito po ngayon. Salamat na talagang winawalan po nila ng halaga ang mga kasiyahan sa mundo ito. Na hindi nila tinutularan ang ibang tao na pinili ang kalayawan sa mundo ito. Bagkus ay pinili nila na makinig ng iyong banal na salita. Pinili nila na sila po'y maglingkod at sumamba sa iyo na maghapon. Ito po'y talagang isang dakilang bagay na dapat gawin ng mga mananampalataya na ikaw ay paglingkuran, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Habang ang lahat ay nakayukot na kapili. Para sa aming pong bisita na naririto ngayon. Kanina ay pinangaral ang kaligtasan ng katiyakan ng langit. Na ating nalaman na tayo ay makasalanan. At dahil sa ating pagiging makasalanan, tayo ay daranas ng kamatayan. At dahil sa pagiging makasalanan natin, kung tayo mamamatay ng makasalanan, tayo ay mapupunta doon sa impyerno. Salamat sa Diyos, sinugo ang kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Si Kristo ay namatay doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Para sa aming bisita ngayong hapon,
Nais mo ba tanggapin si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas? Nais mo bang tanggapin siya? At nais mo ba na sampalatayanan ang kanyang ginawa doon sa krus? Sumasampalataya ka ba na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay? Nais mo bang pagsisihan ang iyong mga kasalanan? Kung nais mong tanggapin si Kristo ngayong oras na ito sa iyong puso, hinihilingan kita na sumabay sa panalangin ito. Para sa aming pong bisita ngayong hapon, makikilakas na iyong boses upang alam ko na ikaw ay nakakasunod. Tatanggapin natin si Kristo sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tatanggapin natin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabay ka sa panalangin ito. Dakilang Diyos, inaamin ko po, ako ay isang makasalanan. Pinagsisisihan ko na po at tinatalikuran ang pagiging isang makasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako ng lubos na dahil sa iyong kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay, ako na makasalanan ay ligtas na sa impyerno. At ngayon, ang pangako mo po sa akin, sa langit mo ako dadalhin. Salamat sa buhay na walang hanggan. Katiyakang langit na ibinigay mo po sa akin. Mula ngayon, baguhin mo po ako ang aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating panalangin, Ama naming Diyos sa langit, salamat sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Salamat pinagkatiwalaan mo po ng gawain. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na gumagabay at nakikisa sa inyong gawain. Sapagkat nalalaman ko po, aming Diyos, hindi ko ito kaya na mag-isa. At sa pamamagitan po nila ng mga kapatiran na nandirito, ay kung bakit nagagawa ko po na makapagpatuloy. Una ay dahil sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng lakas. Pangalawa, binigyan mo ako ng makakasama, mga kapatiran na makakatuwang sa paglilingkod. Kung wala sila, kung hindi mo sila ginamit, malamang wala na rin ang iyo. Dalangin ko po aming Diyos, kayo po sa pagbalik ng pagpapala sa kanila pong buhay. Pagpalain po sila spiritually, physically, financially. Nawa ang kanilang mga mahal sa buhay, maligtas, makasama sa pagsamba at paglilingkod. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ko na Panginoon Jesus. Amen.